Sa mga unang taon ng karera ni Looney sa Flip Top, madami agad humanga sa taglay niyang galing sa pagtugma sa kanyang advanced lyricism at overall rap skills. Kaya hindi katakataka na sa maikling panahon na naging isa si Looney sa mga idol sa mundo ng battle rap. Naging isa si Looney sa most influential rapper dito sa Pinas at hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na isa si Lip Cram sa na-impluensyahan niya. Sa akin kasi si Looney yung kauna-unahang battle MC na kinabilibang ko. Masyado kong tinutukan si Looney noon, sobrang naging idol ko siya simula nung napanood ko. Sinundan ko na lahat ng mga kanta. Kumawala si Lip Cram sa pagiging underrated MC noong nagpamalas ito ng major improvements ng pandemic days. Mas naging epektibo ang gamit niyang estilo at dahil dito ay nakakuha siya ng papuri mula sa nag-iisang hari ng tugma. Si Lip Cram naman, pagaling siya ng pagaling, patagal ng patagal, pagaling ng pagaling to si Lip Cram. Sa lahat ng aspeto ang napapansin ko. Sa kabila ng mga issues na kinakaharap ni Lip Cram ngayon, hindi natin maikakaila na kasama na siya sa mga top tier MCs dahil nga sa mga solido niyang performances nitong nakaraang taon. Napag-usapan nga yung issue, malamang aware naman kayo na may hidwaan sa pagitan ni Looney at Lip Cram ngayon. Pero yung mga idol niya dyan na putang erang niya po na lang yabang sapakin ko yan dito isa-isa putang na takbo nga maputang na yan. Kaya yung 25k na 25k na yan, ilang yan, barya lang yan eh. Kung magyayabang ka na binayaran mo na, hindi mo kailangan ipagyabang yun eh, iutang mo yun eh. Hindi mo kailangan Pangalawa, binayaran mo lang yung sa TF mo, paano yung TF ni Apex? Hindi mo binayaran yun ah. At saka sa lahat ng mga mangungunsinti dyan kay Lip Cram, lumayo-layo na kayo sa akin. Yes. Huwag na kayo mag-ano. Wala akong pakialam kung kahit sa kampo kayo, kung kukonsintihin nyo yung tao na yan. Nakakalungkot lang isipin na humantong sa ganitong relasyon nilang dalawa. At yun ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Tungayan natin kung paano naging rival ang isang dating fan o yung idol mo dati naging rival mo na ngayon. Para malaman natin ang buong konteksto, balikan natin ang timeline mula sa rookie year ni Lip Cram hanggang sa kasalukuyan. Taong 2015 ko unang napanood si Lip Cram sa Flip Top, Metro Manila Tryouts Phase 3. Dito pa lang sa tryouts makikita agad natin sa astahan at sulat ni Lip Cram yung impluensya ni Looney. Siguraduhin mong kaya kong katayin ng mga letra mong binaon. Pagkat mga bara ko lumalamon, maladambo halang alon. Ikaw ay water gun ni Wendell, ako ay araw na ni Marlon. Masasintado pa ako sa sniper, malakas pa ako sa rifle. Habang nag-roll ako ng pot joint, painumin kita ng Lysol. Kaya ang bibig ko ay pinagpala, pinampe-papers ko ay Bible. Kaya sakin panis ka, hasta la vista. Ako ay mabangis na animal na batista. Halang na ang bituka pag ako na nadista. Debut battle ni Lip Cram ay nung Ahon 6 sa laban kay Doc Pao. Although talo siya dito, nakitaan naman siya ng potensyal. Nagpakita ito ng galing sa rebattles at sa pagtugma. Isang gabi nakita ko to sa may PRC, siya ay busy sa work niya sa RCBC. Alam nyo ba yung position niya doon? Human CCTV. Kasi parang kay Sueso at Sumagor at yung matang pinagkaloob sa iyo ng kalangitan. Sa tuwing minumulat mo yung mga mata mo, mukha kang binhi ng kadiliman. Second battle ni Lip Cram, dito na nag-umpisa ang anggulo sa kanya na gaya-gaya lang daw siya kay Looney. Tigil-tigilan mo na yung kakahugot ng mga linya mula kay Papa Dudot. Kasi hindi ka nagmumukhang galawang Looney, nagmumukha kang galawang Budots. Fuck! Lupet! Yun na pala yung sinasabi mong mababangis mo na rhyme. Yung tipong nanununog ng fire. Ba't nga ba ganyan yung kulay ng balat mo, parang black beans sa adobo? Ikaw yung anak ni Elizabeth Ramsey kay Mr. Popo. At sa sobrang itim mo, ikaw ang dahilan kung bakit meron tayong Black Saturday. Mas maitim ka pa yata sa batok ni Drew Holiday. Sumunod niyang battle, may anggulo din si Marshall Bonifacio sa pagiging Looney wannabe daw ni Lip Cram.
Paano ko nasabing peke siya? Tingnan nyo naman, malaluni ang asta. Mula sa bigote, forma at galaw, pero di niya kayang gayahin mga obra at kanta. Nabilog ka't naisilid sa bulsa ng mga taong nagsabing may hawig ka sa kanya. Tao ang idolo mong luni, ikaw naging luni na barya. Di ba payat ka dati? Pare, ano nangyari? Idol mo na rin si Badang, hindi ka na rin tumatae? Kasi dati tong adik sa droga, araw-gabi, walang palya. Nabenta niya na lahat ng gamit niya, ultimo, okrahan niya. Ni hindi rin nakaligtas yung konting ipon sa alkansya. Huling drug test na ito, ang taas ng score, kaya pinag-board exam pa siya. Mainit si Looney sa taong 2016. Sa taong ito natin napanood ang isa sa pinakamalakas na battle niya laban kay Tipsy D sa semis ng 2016 Isabuhay Tournament. Naging Isabuhay champion si Looney pagkatapos talunin si Plasma. Itong nagawa niya sa taong ito ang mas nagpatunay sa estado niya bilang greatest of all time sa battle rap scene sa Pilipinas. Sa taong to nagkaroon ng battle si Looney sa Japan laban kay Michael Joe. At dito din huli nating napanood si Looney bumatel. At pag si Looney nandiyan dyan, yung laban sulit na naman. Round 1 durog, round 2 pulbos, round 3 tubig ka na lang. Tatlo ang naging laban ni Lipcram sa Flip Top ng 2017 at ang pinakatumatak doon ay ang battle niya kay Six Threat. At kahit pareho tayong sinasabihan na Carbon ni Marlon, huwag ka masyadong matuwa. Kami ang may similarity ni Looney, gusto ko lang ipamuka. Kasi ako, lumalabas na ako sa TV. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. May asawa ako may lahi. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. Magkakabattle na ako sa Japan. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. At hindi lang yan, tangina ka. May hawig pa sa mukha, kaya kayo na bahalang umusga kung sino mas Looney sa aming dalawa. Naging active si Lipcram noong 2018, nagkaroon siya ng 4 na battle sa Flip Top. Eto naman sabi niya, hindi na daw kayang baliktarin yung Marlon kasi hindi na yun normal. Yung banat mong yun, aking nabisto at nahuli. Tanginan to, magnanakaw na lang ng ideya, gulong pa sa album ni Looney. Tangina, kaya i-search nyo, I am normal. Yun ang ebidensya kong panglaban dyan. Hindi lahat kaya yung baliktarin, sur. Lalo na yung loyal fan. Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yung lalim at saka... January ng taong 2019, host si Looney sa programa ng News 5 na Tolwag Troll at dito ko una makita si Looney at si Lipcram sa isang screen. Ito ang sinasabi nila pwede daw kabady double ko. Mag-ingay para kay Lipcram! Dalawa ang battle ni Lipcram sa kanyang Isabuhay run noong 2019. Ginawa ka lang alay ng businessman at tong multis lang na isahan ka't iniwanan parang single mom. Ganon tumapos ng kalaban. Walang kahirap-hirap. Round 1 durog, round 2 pulbos, round 3 tanggal ka na sa flip top. Ikinagulat ng lahat ang balita sa pag-aresto kay Looney. Madaming netizens ang nagtanggol at kumampi kay Looney at halos lahat ng kasamahan niya sa industriya ay nagpakita ng suporta. Kabilang na syempre dito si Lipcram. Masaya ang hip-hop community dahil sa paglaya ni Looney. Kinilabutan ang mga fans sa surprise comeback performance niya sa Flip Top Festival. Sa akin ang langit, kakayanin ko! Dito sa taong to, mas naging pulido si Lipcram. Malaki ang in-improve niya pagdating sa sulat. Lalo siyang gumaling sa paggawa ng effective na punchlines. At dahil dito, nakamit niya ang sunod-sunod na panalo. Kasi di ko na kailangan mandukot ng bituka. Dito sa battle, kabubuhan yan. Di ko na kailangan magkalat pa ng dugo para masabi na katakutan lang. Di na kailangan maging horrorcore para makakuha ng loyal fan. Pumapatay ako gamit lyrics, wala nang gimmick, paranormal lang. O ano, nagulat ka sa mga linyang tinugon? Ang hapdi niyan sa mata, nakadilat ka na sinabon. Pinaulanan kita, hindi lang basta binaon. Pinagtagpo kasi tayo ang sama ng panahon. Sa taong 2021, nagkaroon ng issue sa sunugan nung natalo si Lipcram kay Zaki. Naging controversial ang resulta ng battle na to para sa ilang fans.
Naglabas ng sama ng loob si Lipcram sa pamamagitan ng pag-live sa Facebook. At dito niya kinall out si Looney at ang sunugan. Pero yung mga idol niya dyan na po, tag-ira niya po, ranang yabang po, kinang sapakin ko yan dito, isa-isa potang na, takbo nga mapotang na yan. Humingi naman ng tawad si Lipcram nung isa buhay finals at agad namang tinanggap ito ni Looney. Gagamitin ko na rin tong gabi para manghingi ng dispensa kay Apex tsaka Marlon. Kahit hindi ako mag-champion dito sa laban, pare, kahit hindi ako mag-champion. Gusto ko lang malaman kung naging proud ba si Idol na sa narating ko na nayon. Proud ka ba, Lons? Kaya ako lang itong naisip, mga pre, nakaka-bad trip kasi. Inaaway ko kayo, tas si Sakit, tropa kami. Ayos naman ang lahat sa umpisa ng taong to at nabigyan pa nga si Lipcram ng battle sa sunugan noong August laban kay Apex. Kaso lang hindi ito natuloy dahil sa hindi pagsipot ni Lipcram. At dahil sa pangyayaring ito naging mainit ang dalawang kampo. Kaya 25k na 25k na yan, ang ilang yan, barya lang yan eh. Sa totoo lang, men, hindi ako nag-ano sa inyo. Barya lang yon, mahigit, putang. Kung magyayabang ka na binayaran mo na, hindi mo kailangan ipagyabang yun eh. Iutang mo yun eh. Hindi mo kailangan Pangalawa, binayaran mo lang yung sa TF mo. Paano yung TF ni Apex? Hindi mo binayaran yun ah. Paano yung sinulat ni Apex? Yung umano siya, sumipot siya. Binayaran mo ba? Binayaran mo ba yung mga kinancel na gig ng tao para gawin tong battle na to? Tama. Tsaka sa lahat ng mga mangungunsinti dyan kay Lipcram, lumayo-layo na kayo sa akin. Yes. Huwag na kayo mag-ano. Wala akong pakialam kung kahit sa kampo kayo, kung kukonsintihin nyo yung tao na yan. Last year lang dinamay pa ni Lipcram ang sunugan sa battle niya kay GL. Tangina, binring up pa yung sunugan. Yung angulo mo, mentis. Puro ka sunugan. Ano yun? Yung ligang di na nag-e-exist? O asan na yung mga boplax? Wala na, in contract? May tila pahaging si Looney kay Lipcram sa isang bagong labas niyang kanta na pinamagatang Kapayapaan. Noit kapag pinatulan mo ang stupidong lasing na nagmamaoy, parang sinabuyan mo ng tubig ang mantikaw nag-aapoy. Handa na boy, maraming sasalubong sa daluyong mga Naging positibo naman ang reaksyon ni Lipcram sa kanyang Facebook post at kailan lang ay naglabas ito ng reaction video sa kantang to. Para akong binaklasan ng ano dun ng isang layer ng ano ko spinal cord ko dun Sakit sa puso nun, sakit sa damdamin nun. Kasi nasanay ako kay Looney na nung okay pa kami, nasanay ako kay Loons na laging papuri lang natatanggap ko sa kanya. Lagi niya siya sabihan ng isa ka sa paborito kong tao, Lip. Yun. Kaya nung narinig ko to, parang nakapanghinayang, no? Nakapanghinayang lang na, syempre, umabot kami sa ganon, nagpalamon ako sa emosyon, nagawa ko sa idol ko yun. At ito, syempre, paano ko tatanggapin tong, kasi obvious naman na para sa akin talaga yun eh. Kung paano mo siya ipapasok. Kasi lahat ng kanta nilo sinasa puso ko eh. Ito kung paano mo isa sa puso ko. Pero tingin ko kaya naman kasi ano yun eh. Kumbaga ito yung consequence ng mga ginawa ko. Mga shit na ginawa ko sa kanya. At bago matapos ang 2023, nag-post si Lipcram ng isang positibong pahayag. Laman din ng post ang paghingi niya ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Isa na dun si Looney. Wala pang reaksyon si Looney ukol dito. Natuwa naman ang mga tagahanga ni Looney sa bagong labas nitong album last year. At nasasabik din ang mga battle rap fans sa muling pagbabalik ni Looney sa battle rap ngayong taon. May official na anunsyo si na Looney tungkol dito. I'm announcing the return of motherfucking Looney to battle rap. Watch out, So- GTX Yeah, Philippines. so it's been 7 years since you actually seen this legendary motherfucking. This year, I'm back in battle rap.
At doon na natin tatapusin ang video natin ngayon. Hindi na natin kailangan i-detalye ang tungkol sa issue nilang dalawa. Masaya lang balikan ang dating samahan nila sa eksena. At sana lang talaga dumating na yung araw na magkaayos na itong dalawa nating idolo.